Samahan niyo po ako ngayon guys, meron tayong ipapaabot sa inyo. Marami pong nag-chat sa atin yung mga hinuhulaan po daw ng ating kaibigan noon. Nangyari na at niyanig na ang taga-ibang bansa ng lindol noong isang araw manyata yun. May nagpaabot sa atin guys kung saan ito tumama at napakalakas naman na lindol. Kaya natatakot po yung iba dahil po ay meron na po daw babala ang Pilipinas ngayon na dapat po maghanda dahil po ito po ay sign na magkakaroon po daw tayo ng pinakamalakas na lindol dahil po sa pagyanig po ng mga lugar kung saan po dito sa ating bansa, lalo na doon sa ibang bansa ngayon ay nagkakaroon din po ng malalakas na pagyanig. Kaya nakakatakot po ito dahil po nakita po ng mga tao yung mga sign na hindi talaga, lalo na ang ating kaibigan ay natatakot nung nakita po nila ang ulap na iba-iba po ang kulay nito. Kaya kaibigan, nandito si kaibigan po natin, si tatay, ang magpapaabot sa atin guys yung mga katanungan po ninyo. Ito po ay hindi po namin ginawa para makapag-views, wala naman tayong views, di ba? Ang sa amin lang ay dapat po natin ay gawin ang ating paligid na maging mapagmasid tayo kung ano man po ang mga ipinapaabot sa P-Blocks. Gagawin po natin para po ay ligtas tayo, lalo na ang ating mga priority, ang ating mga kamag-anak po at mga anak. Hindi naman po natin na madaldala yung kamag-anak natin, kundi ang sarili po nating mga anak at mga apo. Kaya gusto kong ipapaabot sa inyo kaibigan. Oo, meron pong nakapanood sa video po ninyo na hinulaan po ninyo na magkakaroon po ng malakas na lindol, no, nung pagkatapos ng Myanmar, at ngayon meron pong nakasagupa ngayon sa ibang bansa na malakas na lindol. Kaya natatakot po sila kasi meron pong napanood nila sa Pilipinas ay aabot po daw ito ng 8.8, 8.2. Kaya nakakatakot po ito pag ito po ay titingnan natin sa ibang lugar sa Myanmar. 7.7 man yata yun yanig, pero libo-libo pong namatay. Kaya nakakatakot po ito pag dito sa Pilipinas ang puntirya ngayon po ng mga P-Blocks na nagpapaabot. Ano po ba ang pwede po ninyo na maipayo ngayon sa mga tao? Baka po magpapanik na sila. Ito po ang sabi ng ating kaibigan guys, wala tayong magagawa kung yun man po ang kagustuhan ng ating Diyos. Pero ang ginagawa po ng ating mga kaibigan ay napakabuti dahil po sinabi nila na dapat po tayong mag-ingat, magdasal at mapagmasid sa paligid kung sakali man na meron tayong mga makikita. Kasi may mga sign po talaga yan guys na makikita po natin sa kalangitan, o basta yun po ang importante. Hindi lang po natin pagtuunan po ang ating mga busy sa buhay na pang sanlibutan lang, di ba kaibigan? Pero kaibigan, sa tingin po ninyo magkatotoo po talaga ito? Hindi po ito magtatagal guys, no? Kitang-kita ni kaibigan ngayon guys, makakasagupa po talaga ang Pilipinas ng pinakamalakas na lindol na hindi pa naranasan ng mga tao noon. Kaya ipagdasal po natin ngayon na sana kung tumama man ang pinakamalakas na lindol, sana po doon lang po sa mga lugar na tirahan ng mga masamang tao. Yun po kaibigan, di ba? Oo nga, sila po ang dapat na parusahan, hindi po yung mga tao na nakakilala po sa Panginoon. Kaya kaibigan, maraming salamat guys sa lahat po ng mga nag-request sa atin na hindi po magtatagal, makakaranas talaga tayo ng malalakas na paglindol. Ang delikado lang po dito kaibigan, pag tumama ito sa Manila, di ba? Yung mga sinasabi at binabanggit po sa P-Blocks, lalo na yung pinapangalanan po nila ng mga lugar na nagkakaroon po doon ng mga fault line sa lugar nila. Ano po ba talaga ang nakikita nyo kaibigan kung sa tuwing ito ay tatama sa Manila? Ano po ba talaga ang mangyayari ito?
Totoo po ba ang mga estimate ng mga tao din na aabot ng 30,000 o mahigit na mamamatay kapag yanigin po siya ng 7.7 o 8.8 na lindol doon? Guys, kung mangyayari man po doon talaga sa Manila guys, siguro ito po yung maitala siguro na pinakamaraming masasawi. Pero hindi natin pinapangarap guys ang mga hula ng mga kaibigan natin na magkakaroon. Kaya na ipinapaabot ng ating kaibigan kasi po gusto nilang masumpa at magtulungan tayo manalangin na sana yung mga kapwa nating Pilipino ay hindi po mapapahamak, lalo na ang mga taong inosente. Si kaibigan mismo naghingi po ng tawad sa inyo na sabi niya, hindi po intensyon namin na manakot at hindi po namin intensyon para lang makabiyo si Gusanter Itit. Ang sa amin ginawa namin ito na tulungan ang tao sa mundo na titingnan ang mga mangyayari pa dito. Kaya nandito si kaibigan guys, no, kahit malayo handa po silang tumulong sa tao para po ay hindi po tayo mailigaw po ng landas, di ba kaibigan? Wala silang makukuha daw. Sabi niya guys, wala kami makukuha idiit sa tao, wala kami makukuha sa inyo. Yung mga pagsisikap po namin na titingnan po ang mundo nyo, ngunit meron man kaming kakayahan na makita yung mga mangyayari. Hindi naman po lahat guys nakikita nila at yung mga hinulaan nila ay nagkatotoo dahil po ay hindi pumayag ang Panginoon at nadala ng pananampalataya at pagdarasal. Kaibigan, di ba? Sana guys, kung ano man po ang dumating sa buhay natin, dapat maging matatag at walang magsuko agad. Laban lang tayo ngayon. Magpasalamat tayo guys dahil po nandito pa ang ating hiram na buhay at may mga blessing pa na dumating sa atin. Kaya maraming salamat po talaga, no, sa mga tao din na suporta sa atin, nagpatanong. Yung lindol guys, meron ng mga sign guys kung bakit nagkaroon ng sign, no? Yung mga pagyanig, mga kaulapan na kakaiba na lang ang kulay, at saka ibig sabihin yan guys, may mga pahiwatig yan na hindi maganda na magaganap po dito sa ating mundo. Kaya hindi po natin alam guys kung kailan tayo, no, kukunin ng Panginoon. Basta ang importante dito, manalangin tayo para maiwasan natin ang mga aksidente o mga trahedya. Yun lang po ang pinakamagandang gagawin po dito sa mundo. Gumawa tayo ng kabutihan. Kung wala namang kwenta yung pera kung hindi mo man yan itutulong, kahit no, kayong mga tao talaga nangangailangan po ng tulong, tulad po ng mga hindi na nakakita, nakakasakit. Kung meron man tayo mga sapat na pira, sana hindi man niya madadala pag mawala po tayo sa mundo, di ba kaibigan? Oo, sabi ng ating kaibigan, yun po ang pinakamagandang gawin po habang buhay ang tao, para hindi tayo makakalimutan kung tayo man ay lilisan po dito sa lupa.